everyone! Welcome to our webinar series for this Christmas season. And we are very happy to share with you again our hidden talents, ika nga, no? At syempre po, ito ay aming inaalay sa inyo, aming makausapang patahanan, and of course also to our Patesco members na ngayon ay idinededicate namin sa inyo itong webinar para meron kayo maituro sa inyong mga estudyante and of course sa inyong mga family. Welcome everyone to our webinar series. Mami Fem, how are you? Yes, hello Dr. Yusores. Magandang Sabado sa inyo. And of course to all our listeners, most especially our teachers from different universities and state colleges, and to of course teachers in high school and elementary school who registered here in of course our Christmas webinar series entitled Sustainable Christmas, Eco-Friendly Cooking and Gift Ideas. Ito po ay hatid ng of course ng Philippine Association for Technology in Home Economics of State Colleges and Universities Incorporated, or Patesco Incorporated, in partnership of course with Usapang Pantahanan YouTube channel. Kaya si Mami Narlene po ay nagsasabing Mami Fem. Kaya naman Mami Narlene. And for today, of course, kami pa rin po ang mga mommies ng Usapang Pantahanan. And of course, to make it more formal, we would like to address each other, Dr. Yusores and Dr. Aquino, since this is a webinar series. Ayan. And of course, to all our katahanans out there na mga avid listeners and members ng Usapang Pantahanan YouTube channel, subscribers, you're very much welcome in our Christmas webinar series. But of course, to all our teachers who registered for this webinar series, of course, expected that they will be given credit for the continuing professional development units, courtesy of course of Patesco or yung CPD units. And of course, to start our webinar series, we prepared of course a short explanation muna about sustainability, because that's part of Home Economics 3.0. No, dati kasi we're not talking about sustainability, pero sa panahon ngayon, this is very, very important. At para kung tayo ay maliwanagan, ay ating pong first na pag-usapan, ano nga ba itong tinatawag nating modern principles in sustainability in Home Economics 3.0. Kasi ganito po yun mga kaguruan natin, and of course sa ating mga home economists. Kanina nung nabanggit po ni Dr. Yusores that there are three important modern principles na we need to incorporate in home economics, which is technology, sustainability, and holistic well-being. At ang pag-uusapan natin ngayon sa episode na to ay ang sustainability. So pag sinabi mo sustainability, ang ibig lang sabihin po niyan, it's all about the practices at reducing environmental impact, no? Promoting social equity and ensuring economic viability. Ibig sabihin yung pag-aalaga po natin sa ating pong planeta. Ayan, at isa po dyan sa larangan po ng nutrition, ang isa sa mga sustainable food practice na ginagawa po ay yung pag-i-encourage ng paggamit ng mga locally sourced, seasonal, and organic ingredients upang ma-minimize po ang carbon footprint and support our local farmers. Kasi ma'am, Dr. Yusores, and of course to all our listeners now, sa ating webinar, na the more that we consume animal products, mas maraming tinatawag na carbon footprints kasi lahat ng mga enerhiya ay napupunta sa of course sa pagproseso ng ating mga animal products. Ano kasi niyan, ang consequence niyan ay so maraming mga
poisonous gases na nag-e-emit sa environment, sa atmosphere, at ito po ay nakakasira ng atin pong, of course, yung atmosphere na kung saan kaya ang init-init ngayon diba? Dr. Yusores, dahil yung init na yan, dahil nabubutas na po yung mga atmosphere natin na kailangan sila nga po ang nag-iingat sa atin against the sun, no? The sun is a very powerful source of energy, but then because of the what we are doing on earth, no, nagtatapon tayo ng ano-ano, and we eat a lot of animal products. Yung nakalagay po ditong mga seasonal organic ingredients, ina-advocate ngayon ang paggamit ng whole food plant-based diet. Yes. Ting po sa plants, no, sa halaman. Katulad po na nakikita niyo po dito, instead of consuming beef, chicken, and pork, pwede naman po, we need to consume beans, peas, lentils, and seeds. Ganon, no? And of course, meron tayong mga analogs, no? Yung tinatawag na mga pamalit, no? Sa ating pong meat. These are, of course, in the form of a gluten na pwede namang siyang pamalit para maging plant-based po ang ating diet. So, yun po ang ibig sabihin niyan. And of course, yung ating pong pagpaplano ng meals using leftovers. No, hindi yung basta-basta tapon tayo ng tapon. If you remember one of our episodes, Ma'am Narly, na ang daming food waste, pag tinatapon natin yan, basta-basta sa kung saan ay nag-i-emit yan ng mga poisonous gases, and it affects our environment. So, ganun lang kasimple kung kaya yung sinasabing sustainable food practices ay part na po ng Home Economics 3.0. Kasi noon, walang masyadong awareness about that. Yan. At ano nga bang ilan pa sa mga sustainable food practice, Ma'am Narlene? So, ito namang sustainability practices in home economics isa ay modern principles in sustainability encompasses various practices aimed at reducing environmental impact, promoting social equity, and ensuring economic stability. So mapapansin niyo sa ating larawan dito, meron tayong sinasabing using of energy efficient appliances, no? Such as energy star rated refrigerators, washing machines, and dishwashers. Replace traditional incandescent bulbs with LED or CFL bulbs. Utilize natural lighting during the day to reduce reliance on artificial lighting. Kasi nga, totoo, Mami Fem, lalo-lalo ngayong mainit ang panahon, no? Kailangan talaga natin na yung ating mga gamit, tulad yan ng makuryente natin, kailangan gamitan natin yung sinasabing LED. Kasi doon, parang nababawasan ang pag-consume natin ng kuryente. Di katulad na dati nating nagamit na yellow yung kulay. Tapos ang lakas-lakas pa ng kanyang wattage sa ating kuryente. And of course, yung panahon ngayon, mapapansin natin, Dr. Fem, ang pagpapatayo ng bahay, hindi na katulad ng dating napaka-intricate. Napapansin niyo, parang napaka-simple na lang para na-attain natin ang natural lighting. Kung makikita mo, maraming bahay ngayon ang although sabi nila medyo expensive, mas marami silang nilalagay ng mga glass frames, glass windows, para yung natural lighting na lang ang kanilang ma-attain. Of course, kinokubera na lang nila yan ng curtain, no? And of course, yung natututo na rin tayo mag-recycle na ating mga waste products. Hindi na tayo tulad nung dating tapon dito, tapon doon. At makikita ninyo, kahit saan merong segregation of waste para nagagamit ang iba, at kung talagang kailangan itapon, yun na lang itatapon natin, no? Although, again, masasabi ko na it also entails additional expenditures on the part of the family kung gusto talaga natin ng mga ganitong klaseng mga appliances. Yeah. So kailangan lang talaga natin siguro mag-adjust, tayo na mag-adjust para din maging maganda rin ang takbo ng ating pamumuhay. Yes. At syempre, di ba, itong mga pinakikita sa atin ay nakakadagdag din ito na maging magaan ang ating pag-handle ng ating mga household activities. Oo, ma'am. Alam mo, Dr. Yusores, gusto ko talaga to.
Yes, I napaka-ideal. have a house like that. I have solar panels on the rooftop. Meron akong double glazing windows. Meron akong, ano ba yung maganda? Ay, lalo na itong mga Energy Star efficient appliances. Yeah, yan, oo. Best. Although ito naman, mga Dr. Fem, minsan available na yan ngayon sa may mga Shopee. Sa ngayon kasi, sa ngayon kasi, marami na talaga siya na energy efficient. Pero, may mga appliances na kakaiba din. No? Mamaya mapag-usapan natin yan. Okay, so next, ang isa sa mga next na sustainability practice sa Home Economics 3.0 sa ngayon ay itong smart home. No? So, kanina, pinag-usapan natin yung energy efficient itong appliances. Pero kanina ay nabanggit na rin natin pahapyaw, no? Pero ito po, itong pinapakita natin na smart home technology. Ito po yung mga smart thermostats, lighting systems, bukod dun sa appliances that can be controlled remotely, and program for energy efficiency. Katulad na lamang po nitong example dito na kung saan remote control na lahat. Yes. Yung bang, hindi kasi syempre aircon, remote control natin. That's one way, no? Mga smart home appliances. But then there are other parts of the house that you can use remote control and thermostats. Diba? Yung aircon, the lighting, appliances, even the irrigation, nakita nyo naman dito sa ating example. The blinds that we use, the security cameras. Parang ang feeling ko nga, pag habang pinag-uusapan natin dito, parang ang yaman-yaman natin, no? Kasi, ang kultura kasi natin sa Philippines, we don't have that. Diba? Yes. Remote control. Pero, ang maganda naman po kasi, as we talk about Home Economics 3.0, nakikita natin yung other side of advancements in home economics. Kasi dapat hindi saradong isip natin sa mga ganito dahil it has something to do with the way how we teach our students. Biruin mo, kung sarado ang mind mo as a home economist at doon ka sa traditional lang, hindi mo malalaman to how are you going to explain to your students the modern equipments in about sustainability practices in home economics. Hindi lang basta recycling ito. You are using technology in order to sustain our environment. Yan, okay? Sige, dahil nga we're talking about energy efficiency, nakita mo naman yung connection na Dr. Yusores, di ba? Kaya ganyan ka-moderno ngayon yung ating mga pinag-uusapan. And what's the other sustainable practices? I'm sure ito gustong-gusto mo to. Ito, yan. Ito, actually, ginagawa na rin natin to ngayon, no? Lalong-lalo na mula nung nag-pandemic. No? So, yung mga natural landscaping, maintain a sustainable garden by using native plants that requires less water and maintenance. Incorporate mulch to retain moisture and suppress weed growth. Avoid using chemical pesticides and fertilizers that can harm beneficial insects and pollutes waterways. Actually, Mami Fem, mula nga talaga nung mag-pandemic, naumpisahan na natin ito at natuto na rin tayong gumamit ng mga organic na pampataba sa ating mga tanim. No? So, yung mga waste products na galing sa kitchen, hindi na yan itinatapon. Ang iba niyan, ginagawa ko dyan yung mga balat ng pipino, balat ng kung ano-ano sa kusina, blender ko yan, tapos hinahalo ko sa tubig. And then, pinandidilig. No? So, hindi na ako bumibili ng mga fertilizer. Tumataba naman din, Mami Fem, ang mga tanim. Of course, at ito, nagiging stress reliever din nating lahat. Tsaka, natututo na rin ang mga tao ngayon na mabawasan ang expenditures, no? Kasi pagdating sa mga pagkain, pag meron kang tanim sa bahay, kahit man lang, Mami Fem, Dr. Aquino, kahit man lang yung kangkong, o kaya talbos ng kamote, o kaya yung alugbati, yan ay napaka-prolific na mga tanim. Ilagay mo lang yan sa
part ng bahay ninyo. Nagpapaganda na, magpapataba pa, magpapalusog sa pamilya. Tsaka syempre, makakabigay pa rin ng aesthetic kasi ang ganda rin tingnan ang bahay na maraming greens. So aside from the ornamental sa pinagkakaguluhan natin, maglagay tayo ng mga vegetables, fruit-bearing trees kung pwede lang para naman meron tayong nagagamit. So hindi na natin kailangan ang bumili pa. Nababawasan ng ating gastusin pagdating sa food preparations. Yan. How I wish na ganyan kaganda ang aking garden. Oo. So, tama yung sinabi mo, Dr. Yusores, no? Yung sustainable garden, when we use kasi chemical pesticides, nakakaano pa rin yan ng atmosphere, nakaka-apekto. So, sa health. Ang laging consequence, yung environment, no? So, everything that we do pala, even yun nga, no? Yung mga nabanggit natin kanina, talagang it really affects our environment. And ito, Ma'am Narlene, no? And of course, sa lahat na nakikinig, gamay na natin ito, yung sustainable practice by waste reduction, practicing the 3 R's, reduce, reuse, and recycle. Ang dami na nating episode niyan sa Usapang Pantahanan. Kaya naman talaga na ini-encourage pa rin namin kayo na gawin ang lahat ng makakaya natin to create less waste, no? At isa po, gustong-gusto ko itong example dito sa bandang kanan, no? Yung reduce your single use. Kasi most of the time, marami tayong items na for single use lang. Pero dahil nga meron ng mga reusable bags, yan. Ako, may baon ako lagi niyan sa bag ko. I'm using reusable bags. Hindi na po katulad noon na I rely on the grocery store. Bigyan ako ng lalagyan, ano? And ito, try reusable coffee mugs or anything na, instead of, yun nga, paper cups. Yes. Bili ka ng paper cups. Maganda nga sana kung may policy na lahat ng bibili ng kape ngayon or may dala-dala bit-bit ng ganyan eh. And then try sturdy food containers kaysa mga styrofoam. Diba? Try reusable water bottles instead na yung mga bottled water. Yan. And durable utensils and cloth napkins instead, of course, of your plastic spoon and fork. Kasi talagang the more we accumulate those things, talagang itigil lang ang ating pollution. And yun nga, no? So, napakadaming pwedeng gawin to reduce, reuse, and recycle. Wow, Mami Narlene, ang dami nating natutunan sa ating discussion on sustainability. It's a very timely topic kasi, of course, when we talk about sustainability, we're not just talking about the environment, diba? We talk about our health. We talk how we can conserve consumptions ng electricity. We talk about on how we can, of course, extend the shelf life of our food. How we can stretch the budget, no? By of course, utilizing our leftovers at home, and on how we can make our garden fruitful, no? Para we have a sustainable food supply in our family and our community. Yan. And kasama na dyan in sustaining our health. Okay? Socially, mentally, physically. So, ang dami na nating pinag-uusapan when it comes to sustainability. Ngayon, Mami Narlene, we are so blessed to have 3 wonderful speakers specializing in their own field of specialization in home economics. Ayan. And I'm happy to first introduce to you one of our guest speakers for today's webinar. Of course, our first speaker is none other than Professor Nesita C. Sugitan.
Professor Nesita Sisugitan is a distinguished educator and treasurer of Patescu Incorporated, a retired associate professor at Don Marianos Marcos Memorial State University, and she specialized in home technology and agricultural education. So throughout her career, Ma'am Sugitan has championed innovation and sustainability, spearheading impactful programs in eco-friendly food production and community empowerment. Her unwavering commitment to education, community development, and environmental stewardship solidifies her reputation as a trailblazer in her field. And of course, ang isi-share po ni Professor Nesita Sisugitan, it's all about seasonal goodness, banana squash pancakes made easy. And who's the next speaker, Ma'am Narlene? Okay, our next speaker is Dr. Cynthia D. Garambas. She is a distinguished academic professor at the Benguet State University, specializing in home economics and sustainable food systems, holding a PhD in home economics from the University of the Philippines, Diliman. She is a prolific researcher and recipient of awards such as the Outstanding Researcher and CALSA Award. Dr. Garambas actively conducts training programs on food innovation and technology transfer, emphasizing the importance of sustainable and locally sourced ingredients in meal preparation. She will be sharing with us her potato boats, a hearty and healthy feast. Dr. Cynthia D. Garambas from Benguet State University. Okay. And of course, last but not the least, ang atin pong guest ay our third guest for our Sustainable Christmas Eco-Friendly Cooking and Gift Ideas is none other than Dr. Shoni C. Obani. Dr. Shoni C. Obani is a highly accomplished academician and leader, currently serving as the Vice President of Patescu Incorporated and a professor and a dean at the University of Eastern Philippines. With expertise in home economics, food and nutrition, and educational management, she has contributed significantly to community development through various livelihood and capacity building programs. A published researcher and award-winning educator, Dr. Obani exemplifies dedication to advancing sustainable practices and education. So ladies and gentlemen, ang atin pong third speaker will talk about organic veggies puto delicacies from Dr. Shoni C. Obani of University of Eastern Philippines. Ayan, palakpakan natin ang tatlo nating speakers, and of course, without further much ado, we will now hear from them. Good day, everyone. Today, I will be preparing healthy snacks for toddlers and preschoolers. Ladies and gentlemen, let's start with our first recipe, banana squash pancake. The following are the ingredients for the banana squash pancake: kalabasa, banana, all-purpose flour, egg, cooking oil. In a bowl, combine mashed kalabasa, banana, flour, egg, and oil. Blend well. In a pan, brush oil. Pour 1/3 cup of the butter. Cook until bubbles appear, then turn to cook the other side.
Sige po. So, gaya naman sinabi ko kanina, yung po, and of course, importante po yun para po sa snack ng ating mga bata. Ito kung po ituloy ngayon ay nutritious po at maganda rin na mahalaga rin at maganda rin na ipa-snack natin sa ating mga bata. Ayan. So kung makikita nyo dito, marami po tayong mga sangkap. Ay, hindi naman po marami. Konti lang naman po yung sangkap natin. Pero mataas po yung nutrisyon na makukuha natin sa ating susunod na recipe ngayon. So gaya na sinabi ko, meron po tayong matatas dito. Ang pipiliin po natin is yung medium size. Bakit po medium size ang pipiliin natin? So unang-una, pag kasi yung malalaki na patatas yung pupunin natin o yung pipiliin natin, madali po siyang mag-crack or hindi mahihirapan po tayo na magtanggal ng kanyang flesh mamaya. So, i-explain ko po mamaya kung ano po yung gagawin natin dito sa patatas. Pero gaya ng sinabi ko, ang nire-recommenda ko ay yung mga medium size na patatas. At saka yung maliliit po, hindi rin po nire-recommenda yan. Ayan. So, yan. Dito sa recipe, kailangan po natin ng 15. Pero ito lang po, pinapakita ko lang po yung 4. Pero nandun na din po yung iba dun sa ating pot. Ayan, sa ating kaldero. Ngayon, ang kailangan pa natin doon sa ating recipe ngayon ay yung ibang sangkap niya or ingredients gaya ng ground pork. Ayan, giniling na pork. Tapos kailangan pa natin ng minced or tinadtad sa maliliit na pate na sibuyas. Pasensya naman, nawawala pang Tagalog. Okay, so ito siya, yung celery. Ngayon po, yung mga bata, hindi po masyadong nilang gusto yung celery. Yun po yung ating problema. Pero, mas mainam po nalagyan po natin ng celery. Kasi alam po natin na ang celery ay napaka-nutritious. Yan. Sige po. At saka meron din po tayong bell pepper. Yan, mga bata, alam po natin na hindi rin po sila makilig sa bell pepper. Pero as much as possible, kailangan din po natin i-integrate sa kanilang snacks para po madagdagan yung nutrisyon ng kanilang katawan. Yan. Sige. So, yun. At saka po, yung makikita natin yung kulay ng ating ingredients ngayon, meron siyang kulay na red. Meron tayong green para po ma-enhance din po yung kulay ng ating ipapakain sa ating mga bata. Yan. Sige po, for flavoring, meron po tayong pamienta at saka meron po tayong asin. Ayan. Siyempre, ito yung oil gagamitin natin pang gisa mamaya. Yan. So, yun po yung gamit ng oil dito. Hindi po natin lalagyan, pero pang gisa po yung ating oil. Yan. So, yun po yung mga sangkap na kakailangan. Tapos po natin i-boil or pakuluan yung ating patatas at lumambot na po yung patatas. Ang susunod po natin gawin is hatiin natin sa gitna. Ayan po, hatiin natin sa gitna. Okay, ayan. At gamit po ng melon baller, ito po yung tinatawag na melon baller. Tanggalin po natin yung flesh o yung kanyang, tawag dito, flesh po ng patatas. Ayan, pero make sure po naman tila tayo ng konting espasyo dito sa gilid para po hindi siya mag-crack. Ayan. So, yun po yung ating ito po yung mga natanggal na. Natanggal na po yung flesh ng patatas. Okay? So, kung nakita niyo po, parang na yan. Naalis na po siya. Ayan. Meron na po siyang parang, dito parang boat pop. Okay. So, good po natin. Ngayon po, isi-set aside natin ang ating tanggal na flesh. Tapos, isa-set aside lang po natin mamaya. Gagamitin po natin. So, ang next na gagawin natin, ang susunod na gagawin natin is mag-gisa. Igigisa po natin lahat ng mga ingredients na meron tayo dito. Tapos, ibabalik ulit natin dito sa ating boat. Ayan, potato boat. Mag-igisa na po tayo. Ayan. So, kailangan po natin muna i-boil po natin o pakuluan natin sa konting tubig ang ating ground pork. Okay. So, bakit po natin kailangan makuluan sa tubig ang ating ground pork? Ayan po. So, unang-una, para po matanggal kung ano man yung hindi, kung ano man yung
sa ating pork. So, kailangan po, pinapakuluan muna natin siya kasi hindi po natin hinuhugasan ang ating ground pork bago po natin siya iluto. Yan. So, kailangan natin pakuluan muna siya sa konting tubig. Okay? Sige. So, pagkatapos natin pakuluan sa konting tubig, doon na natin po idagdag. Okay? Isa-asay muna natin dito para po mag-espasyo ang ating oil. Ayan. Ang mantika, konti lang po ang ating oil na ilagay. Para hindi naman masyado ang mantika. Okay? Sige po. So, painitin natin ng konti. Tapos, ilagay na po natin ang ating sibuyas. Okay? Sibuyas. Ang sibuyas po ay syempre nagbibigay po ng lasa sa ating mga pagkain. Okay? Tapos, ihalo na natin ang ating ground pork. Sobra pong simple. Sobra pong simple yung ating pagluluto ng ating ilalagay or i-stuff sa ating patatas. Okay? So, pagkatapos ng sibuyas, susunod po natin ilagay ay yung ating bell pepper. Okay? Hindi po natin masyadong niluluto yung bell pepper. Okay? Para hindi po masyadong matanggal or hindi po maalis ng todo yung kanyang ingredients. Okay? So, sabi po nila, ang ating bell pepper, kailangan po na kinakain natin fresh as much as possible. Pero, syempre, kailangan din po natin luto ng konti. Okay? So, eto po, ang susunod ay ang ating bell pepper. So, depende po sa inyo kung gaano po kadami yung ating, celery pala po. Ayan. So, depende po kung gaano po karami yung celery. At saka depende po kung sino yung isa-serve, kung kanino po natin isa-serve. Pero syempre po, gaya po na sinabi natin kanina, this recipe, yung para po sa ating pre-school children. Kaya konti lang naman po yung ilalagay natin. Pero po, kung sa ating mga sa adults, kung sila po yung pakakainin natin, pwede po mas maraming celery. Kasi, yan po ay napaka-nutritious din po na ingredient ng ating pagkain. Ayan. Sige, malapit na po tayong matapos sa ating paggisa. Okay, ang susunod po natin ilagay, eto pa po. Ayan. So, kailangan natin ilagay ang ating patatas na natanggal sa kanyang shell o sa kanyang shell, no? Lagay po natin, idagdag po natin siya. Okay. Tapos, para po tayo naglulukuhan, mamaya ibabalik naman po natin ulit siya sa kanyang bahay. Okay. Sige po. Yan. Kailangan po natin haluin na maayos para po yung ating patatas ay nahalo sa ating ground pork, sa ating mga vegetables, at of course, para mas maganda yung kanyang itsura kung ilalagay po natin siya sa ating potato bowl. Yun po yung term ko, pero hindi ko po alam kung ano po ang gusto niyong itawag, pero po sa akin ngayon, ang tawag ko po yan, potato bowl. Okay, yan po. Pagkatapos yan, magdagdag po tayo ng tansya-tansya lang po. Yan, konting paminta, at saka po asin. Okay. Pag po masyado maalat. Okay. Ngayon po, sa katotohanan, ang recipe na to ay galing sa isang research. Okay? Ang inilalagay po namin dito ay smoked meat. Dinadalagan po namin siya ng smoked meat. Ngunit, sa ating recipe, sa aming result o sa result ng study namin, hindi po siya masyadong gusto ng bata pag marami po siyang smoked meat. Kasi masyado pong malakas yung kanyang amoy, no? Pero kung gusto po ninyo, pwede niyo pong dagdagan ng konti lang po na smoked meat. Pero for adults, gustong-gusto po talaga nila na madagdagan ito ng smoked meat. Ayos. Okay, so tapos na po tayo sa paggisa. Harapan po ninyo, kita na po ninyo ang tinatawag nating potato mixture. Ngayon, ang susunod po natin gawin ay ibalik po sa ating potato bowl. Gaya po ng sinabi ko kanina, or parang naglulokon lang po tayo dito. Tatanggalin mo tapos ibabalik mo ulit. Pero
Pero syempre, pag ibabalik mo, mas nutritious na siya. Mas marami na siyang ingredients. Okay. So, pwede pong lagyan ninyo sa cheese yung ibabaw niya. Or pwede pong lagyan ulit ninyo ng iba pang mga herbs na hindi masyadong matapang. Ayan. So, lalagay po natin. Kung makikita po ninyo, meron po siyang kulay-kulay. Na minsan yun po yung gusto ng ating mga bata, mga preschoolers. Gusto po nila yung makulay tignan. Ayan. So, gaya na sinabi ko, pero kung kulang yung pagka-green ng ating vegetables or kulang yung pagka-red, pwede pong padagdagan po natin ng other herbs. Magpalit tayo at sprinkle. Ayan. Ito na po ating pork stuffed potato. Now, kung gusto po ninyo madagdagan yung lasa, pwede po natin lagyan ng cheese dito po sa ibabaw at pwede po natin ilagay sa oven. So, pwede rin pong other ingredients or pwede po natin lagyan ng cream dun sa taas. Depende sa top niya, depende po kung anong lasa gusto natin mag-produce. Yan. So, yun po yung ating pork stuffed potato. Good afternoon, everyone. I just would like to share to you my organic veggies puto delicacy. So ito po ay made of organic vegetables and very nutritious po siya para sa mga bata na hindi kumakain ng gulay. So this is very ideal. Kaya mga nanay, kailangan po natin ito ipakain sa mga bata. So ito po yung product ng aking organic veggies puto delicacy. So we need the tools like the mixing bowl, the wire whisk, the measuring cup, and measuring spoon. So the ingredients, we need 1 cup fresh malunggay. We also need 1 cup boiled squash. And we also need carrots and ampalaya. Then we need 2 cups of all-purpose flour. Then 1 cup white sugar. And half teaspoon iodized salt. And also 1 tablespoon vanilla as flavoring agent. And 1 cup evaporated milk. So here is the preparation of puree. So the puto delicacy is made of different variety of vegetables. So first is we have to prepare the carrots puree. Chop the raw carrots, then put it in the blender. Then add water, just a little amount of water to run the machine. Then keep it on blending until the desired consistency of a puree mixture comes out. So here is now the carrots puree. Then the second flavor or the second variety of vegetable that I use as flavoring of my puto delicacy is ampalaya. So chop again the ampalaya, then put it in the blender, then add a little amount of water. Little amount of water only because ampalaya is watery. So then keep on blending until the consistency of ampalaya puree comes out. So here is now the product of ampalaya puree. Then another vegetable that I use in my puto delicacy is malunggay. So I use the fresh malunggay leaves. Then put the malunggay leaves inside the blender. Add again another or a little amount of water to run the machine. And then here is now the puree mixture of malunggay. Okay, so after preparing all the ingredients, we come now to prepare the procedure of making the squash puto. First is we have to prepare the puree mixture by blending the boiled squash and adding a little amount of water. So yung water will only be added just to run the machine. So here is now the puree mixture or the puree product. Ito na po siya. It looks like a paste, no? Then after mixing the puree is we have to prepare now the dry ingredients. First is using the mixing bowl, we have to add the 2 cups of all-purpose flour.
Then we have to add 1 cup white sugar. Then we have to add the half iodized salt, half teaspoon iodized salt. Then 4 teaspoon baking powder. Then mix it, the dry ingredients. Then after mixing all the dry ingredients, we have to add the half part of the puree mixture and the half part of the evaporated milk. Then mix it well. Then after mixing using the wire whisk, we have to add the remaining puree mixture and the remaining evaporated milk. So we have to mix it well. Okay, until the consistency become creamy, that is now the batter mixture. Then we have to prepare the molder and put the paper cup, then add the batter mixture using a tablespoon. So use 1 tablespoonful to add the mixture into the paper cup. Then ready the steamer. Then the toppings is raisins and cheese. So this is now the product. Cook it within 15 to 20 minutes. Ito na po yung product ng squash puto natin. Yan. So very nutritious and delicious. So here is now the finished puto products. It is made of different flavor of vegetables like malunggay, ampalaya, and squash and carrots. So I use 4 variety of vegetables. The product is made of natural ingredients, no preservative added. The color is natural, and this creates an appetizing appearance for picky eating children. So the way to help the parents to serve nutritious food is by innovating vegetables into children-friendly snacks like this, the product that I made. So parents, I would like to advise you to please prepare food that is nutritious to your children. Okay. Thank you very much, Professor Nisita Sugitan, Dr. Cynthia Garambas, and Dr. Shoni C. Ubani. What you have shared with us will be a lifelong learning also of our teachers and our recipients, our kausapang pantahanan. Ang sasarap po ng inyong i-share sa amin, and we hope that mga mommies out there will use this for their children, especially in preparing for the food of their children. Maraming salamat po. Oo, no? So makikita natin talaga, Dr. Yusores, yung sustainability dito sa mga prepare nila because they use locally sourced materials para po sa mga food preparation. So that is so important, Mommy, or Dr. Yusores, and of course to all our listeners, that we utilize our own mga vegetables, locally sourced, so we can be, kumbaga we are, yung mga ingredients natin, hindi mahirap hanapin, no? Yes. And mura lang kasi siya, no? Mura lang siya, like yung kay Dr. Ubani, di ba? Yung ampalaya, squash, di ba? Galang lang din sa garden niya lahat yun. And of course, yung kay Walang nasasayang. Oh, walang nasasayang. And ang ganyan, yung innovation. This is what is important in our webinar series today. Yung innovation, yung squash, like yung kay Ma'am Nessie, inihahalo sa mga paborito nating
merienda, no? Like the pancakes. No, that's a very good innovation. And of course, kay Dr. Ubani, sa puto. No? Na sumasarap lalo ang puto. Nagiging ano yung nutrition niya. Nagiging tatamataas yung nutritional content nung ordinary puto when you incorporate mga vegetables like squash. At ang gusto ko doon sa dinemo ni Dr. Ubani, yung ampalaya, no? Na masarap ng kainin. Mga bata, yung mga hindi kumakain ng ampalaya, they can mapapakain na. Enjoy the flavor of ampalaya because nandun siya sa puto. And of course, kay Dr. Cynthia Garambas, alam mo, paborito yan ng mga, lalo na ngayong December, yung potato boats. Kasi, dun sa potato boats na i-share ni Dr. Garambas, meron silang, alam mo yung dried meat sa Benguet. It's one of the, ginagamit yan sa Benguet. Isa sa mga delicacy nila yan na hinahalo nila sa kanilang ulam and saltiness niya, no, sa kanyang potato boats. At actually, it's a research project nila ito eh. And I'm so happy na it turned out well. Masarap, no? At tulad nung na ipakita niya kanina sa ating video. That's why these three presentations, ang daming innovation, and of course, it speaks about sustainability on how we can utilize our local products in meal preparation. And marami tayong natutunan, no? Kasi may mga ganito palang klaseng mga innovation. And of course, maraming salamat muli sa ating mga resource speakers and announcement before we go. Of course, the evaluation Google form will be sent to your email. Sa mga nag-register po ng webinar series, of course, may marireceive po kayong email sa Patesco Secretariat after the second episode on December 14. So, kinakailangan po natin i-accomplish itong mga Google form na to para kayo ay makatanggap ng new certificate with CPD units. And of course, before we go, Ma'am Dr. Yusores, we would like to announce ano ang they need to look forward to the next webinar series on Saturday, December 14. Ano naman po ang kanilang matutunghayan? Okay, mga kaibigan, mga co-teachers, mga kausapang pantahanan, sa next episode naman po, we will be making something different naman. Tulad po, pero yung kay Mami Fem kung gagawin, tulad po kay Dr. Maria Fema S. Aquino, siya po ay magpapakita ng kanyang festive feast, guilt-free eating for the holidays. Kailangan natin yan, guilt-free, no? So, and then po, next ay syempre, yours truly, magpapakitang gilas naman sa mga mumunting bagay na pwede nating gamitin out of scrap, na pwede nating magamit sa bahay for decoration or for other purposes, lalong-lalo na sa kitchen. Deck the halls, artistic and eco-conscious Christmas craft. And of course, si Dr. Matilde L.P. Tigat from Iloilo Science and Technology University, pure and simple crafting eco-friendly soaps at home naman. So, mabibising ating mga kamay for the coming year kasi ang aming i-share ay inyong pagkakaabalahan. So, teachers, look forward and share this also to your students. Yeah, no? So, registration is still ongoing. You just have to visit www.patesco.org to register, or you can also go to our Facebook page, Patesco Webinars, so you can register to our webinar series. No? Hanggang December 14 po ang registration. So, you very much welcome po kayo. 300 for Patesco members
and 500 for non-PATESCO members. Non-PATESCO. So sulit na po yan kasi Yes. team pong webinar ay may CPD units for professional teachers. So thank you very much mga kausapang pantahanan, and of course to all our teachers na nag-tune in for today's episode. Ayan. And see you next week. Meanwhile, nagpapaalam po kami pansamantala. Ito po si Dr. Maria Fem Aquino or si Mami Fem. And of course, Dr. Maria Narlene Enyosores or si Mami Narlene. Dito lamang po sa Usapang Pantahanan. Pantahanan. Bye! Bye! God bless Nice everyone! weekend. See you next week.